Okay, pag-usapan natin to. Merong isang kwento, isang naratibo na nagsasabing ang pagiging Pangulo ni Bongbong Marcos ay tadhana. Itinakda raw mula pa noong bata siya. Paano nga ba binuo yung ganitong origin story? Yan ang sisilipin natin ngayon. So, ito yung mga salitang sinasabing sinambit niya. Imagine, 8 taong gulang pa lang daw si Bongbong Marcos noon, taong 1965. At ayon sa kwentong ating sinusuri, dito na raw nagsimula ang lahat. Ito na raw yung pinakaugat, yung simula ng kanyang misyon sa serbisyo publiko. So teka, saan ba talaga galing yung linyang yan? Well, ang setting pala niyan ay isang film set noong 1965. Binibigkas lang pala yan ng batang si Bongbong Marcos para sa isang pelikula, yung iginuhit ng tahana na tungkol sa buhay ng tatay niya. At dito na nagiging interesting, di ba? Kasi ayon sa naratibong ito, yung dating simpleng esena lang, isang bata na nagbabasa ng script, ay binibigyan ngayon ng mas malalim na kahulugan. Parang isang propesya na nagkatotoo. Kinukuha yung isang moment sa nakaraan at binibigyan ng wow factor. So, eto na yung pinaka-core ng argumento nila. Sinasabi na yung pangakong yan, binitiwan niya raw noong panahong wala pa siyang kamuwang-muwang sa konsepto ng kapangyarihan. At yun daw ang pinagkaiba niya sa ibang mga leader. Isang pangarap na, kumbaga, pure, walang bahid ng ambisyon. Dito mapapangsin nyo, inililipat yung focus. Hindi na tungkol sa mga politika o programa, kundi sa isang bagay na mas personal, mas madamdamin. Ang idea? Simple lang pero ang lakas ng dating. Ang puso daw ng isang leader, hindi politika ang humuhubog, kundi yung pangarap na nagsimula pa noong bata pa siya. Okay, sige. Pero ang tanong, paano mo i-connect ang isang simpleng wish ng bata sa pambansang polisiya? Well, dito na ipinapakita sa naratibo yung sinasabing direktang koneksyon. Yung pangako noong 1965, paano raw yan naging mga programa ng gobyerno ngayon? Silipin natin. Naalala niyo yung sinabi niya? Bigas, gamot at damit. Itong tatlong simpleng bagay na to, ito yung ginagamit ngayon bilang pundasyon. Ayon sa kwento, ito yung pinakapuso ng ipinangako niyang serbisyo. At heto na yung pagdudugtong. Yung pangako, ikinokonekta sa gawa. Yung mga simpleng salita noon, bigas, gamot, damit, sinasabing yan daw ang katumbas ng mga prioridad ngayon ng administrasyon. Suporta sa magsasaka para sa bigas at pangangalaga sa social welfare at pagpapalakas ng agrikultura para naman sa iba pa. Okay, ngayon papasok tayo sa masasabi nating pinaka-personal na parte ng buong kwento. At nakasentro to sa isang pangako, hindi sa bayan, kundi sa kanyang lola, si Lola Josefa. Ang kwento ay tungkol sa isang prayer book. Ang simple lang ng pangako ng batang si Bongbong sa lola niya eh. Sabi niya, bibili raw siya ng bagong dasalan kasi yung luma, ang term na ginamit niya ay bulok na. Napaka-human ng detail, di ba? Ito raw yung simbolo ng personal na pagmamahal at pag-aalaga, isang maliit na bagay na nagpapakita raw ng isang malaking puso. Tapos eto na, yung simbolismo, lumalalim na. Kinukuha yung simpleng pangako sa lola, tapos ikinukumpara sa isa sa pinakasagradong sandali ng isang pangnulo, yung pagpapatong ng kamay sa Biblia habang nanunumpa. Dito raw nagtatagpo yung personal at yung pampubliko. Kaya, gets nyo na? Sa loob ng kwentong to, yung prayer book, hindi na lang siya basta libro ng dasal. Naging simbolo na siya ng pananampalataya, ng pag-asa, at higit sa lahat, yung transformation. Paano naging pambansang tungkulin ang isang personal na pangako? So ayan, nabuo na natin yung buong kwento. At ang pinaka-thesis ng narrative ay ito. Ang pagiging leader daw niya, hindi nagsimula sa eleksyon. Nagsimula raw ito sa isang simpleng, tahimik na pangako nung bata pa siya. At perfectong quote na to para ibuod ang lahat. Sabi, ang tadhana raw hindi laging maingay, hindi laging pasabog. Minsan nagsisimula lang daw yan sa boses ng isang bata na umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. At para tapusin ang lahat, ito yung pinakahuling banat ng naratibo. Isang malakas na statement. Bago pa man daw siya tawaging Pangulo ng Pilipinas, yung batang si Bongbong, tinawag na raw ang sarili niya na lingkod ng mga Pilipino. Kaya iiwan namin kayo sa isang tanong, para pag-isipan. Paano nga ba hinuhubog ng isang origin story ang kwento, hindi lang ng isang leader, kundi ng isang buong bansa?
Yan ang magandang pagnilayan. Salamat sa pagsama nyo sa paghimay natin ito.